Sa Abril na target ipatupad ang pagbabawal sa mga e-trike, e-bike at tricycle na dumaan sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Ang e-bike na ito sumalubong sa mga sasakyan na papunta ng Divisoria, Maynila. Ang e-trike na ito naman nagbeating the red light pa. Ang dalawang ito, inalis pa ang harang para makapag-U-turn. Ilan lang sila sa mga nakita nating gumagamit ng e-bike sa ilang pangunahing kalsada dito sa Maynila. Ayon sa mag-inang sina Rona at Diana Angulo, mahigit 5 taon na raw nilang ginagamit ang kanilang e-trike bilang service sa pagtitinda ng gulay. Gayun din sa paghahatid sundo ni Rona sa kanyang anak na nag-aaral. Kung sa amin po, malaking po yun, disadvantage. Kasi katulad niyan, ito po yung ginagamit namin mode of transpo, against po kami doon. Tsaka ano po yung reason nila bakit ipagbabawal? Sagabal po ba kami? Nakakaabala po ba kami? Dapat bigyan po nila kami ng paliwanag kung bakit po nila ipagbabawal. Isa ang Claro M. Recto Avenue sa 19 na kalsadang ipagbabawal ng daanan ng mga e-trike, e-bike at tricycle simula sa darating na Abril. Base ito sa resolusyon ng Metro Manila Council. Ang multa aabot raw sa 2,500 pesos. Ang problema na mag-ina, paano na raw ang kanilang negosyo? Pero dito parang never naman po nag-accident dito na katulad po nito. Sasangayon po ako doon kung highway, like S-Lex, N-Lex, talagang bawal doon. Kasi hello, kasabay mo mga truck, di ba? Pero yung ganito na halos naman po lahat pwedeng dumaan, parang ano naman po nila, mag-considerate naman po sila. Sabi ng MMDA, umabot sa mahigit 500 aksidente ang naitala noong nakarang taon na kinasangkutan ng mga sasakyang tulad ng e-bike. Ang resolusyon ng MMC, iba pa sa DILG memorandum na nagbabawal na talaga sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national roads sa buong bansa. Sa ngayon, hindi pa kailangang iparehistro ang mga e-bike at e-trike sa LTO at hindi pa rin required ang driver's license para magmaneho nito. It's just that pag nag-violate sila nitong ating MMC resolution, doon lang mong po namin sila huhulihin. Hahanapin yung lisensya para doon po namin ma-issue yung citation ticket. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuluyan nang ipinagbabawal ang mga e-bike, e-trike, tricycle at kuliglig sa National Road sa Metro Manila simula sa Abril. At sa bagong ulat ngayong umaga ni Joseph Morong, nalaman din po natin gusto na ng LTO na i-require ang mga registration ng mga e-bike at e-trike at pati driver's license ha. Kaya ang sabi kaya dyan ng ating mga netizens. Para po kay Maricel Moral, tama naman daw na ipagbawal na sila sa National Road. Delikado raw kasi at pwede pa silang masangkot sa aksidente. Ang sabi naman ni Maria Gamboa, naiintindihan niya naman daw na ginagamit nila yan sa paghahanap buhay. Pero nagiging sagabal na raw kasi sila sa daloy ng trapiko. Sangayon naman si Pete San Gabriel na ipagbawal ang mga yan, ginawa raw kasi yan para sa short travels lang at hindi raw lahat ng nagdadrive niyan ay may alam sa batas trapiko. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.